sa mga anak at Espiritu Santo. Ang kapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakali sa Espiritu Santo at tuwing mga Kawan ako na sa kapatid. mga nagmamahalang limang tayo ng sarili para sa pagdiwang pagkasoon sa akin. Sa pagkaluhin ng Panginoon, isipin natin doon at kamaling ng ating pinanagdag sa Diyos sa kapatid. Dahil sulat sa akin ang ibabaw at tumawag ng Kristo. At isang ito sa ibabaw sa masama natin ng mga mahal na araw. Si Kristo ay nagpapayat pumasok sa ating puso upang pagparin ang naliguan ng Pilihan Mesiyas ang pagkasakit ng mga kapatid ng buhay para sa ating kalikasan. Ay pinalo sa liwanag sa alaala ang kanyang pag-aralin ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may kapananampalataya. Tayo. Ito lang hindi na natin makikita yun dahil bababa. Ito ba? Malalangin tayo. Ang malalangin ay mga sasibong malalim at palalim upang sa kasalanan ng pagbubuti sa resya sa aming malang siyang aming sulat at sa pagbubuti ng aming sakitin ang pinipagmali ng Panginoon ng Jerusalem. Matay ng pagmali ng kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pasok na kayo. Kanila, pumunta kayo sa susunod na araw. Makikita niyo ang isang inang asmo ng kabasi kasama kanyang bisita. Alam niyo mga magdalito, kapag sulit sa sa inyo, sabihin niyo ang kailangan ng Panginoon at hindi na kayo yun. Nagyari ito pamagpapad ng sinabi ng propeta. Sabihin niyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, lumahan ng araw. Siya ay makapagpababa na nasakay sa isang aso, sa isang bisilo ng isang aso. Lumahan na ang mga alagad at ginawa ang Diyos ni Jesus. Dinala nila ang naging aso at bisilo. Isinabi nila sa ito ang naman ito at kanilang malabat at sumamay sa Jesus. Maraming nagkakaroon ng kanilang malabat sa daan at iba na may pupunto ng masamang abot at nilalagay sa daan. Nagsisigaw ng mga tao ng muna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang nalang galing. Pagpalayan ng mga kasalanan ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Pagpasok na sa Jerusalem. Katulong ang puso. Mga pinamahal ko, kitularan natin ang mga tao na tuloy kay Jesus. Halina ang posisyon. Ngunit ang paratangan siya na magulong sa sacerdote at ang matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ng Pilato, Hindi mo ba narinig ang gawang pinararatang ni
nila sa iyo. Ngunit hindi sumagot si Jesus kapulok man, kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pesta ng Paskwa, kinawalina ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Sino mang mahiling ng tambayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nangangalang para Barabas. Kaya't nang magkatipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato. Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na hindi ang nagdudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakalublog sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa. Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao naman ay sinusula ng mga saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin ni Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ang ipapatay. Ngunit silang ginanong ng gobernador. Sino sa dalawang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po. Sagot nila, sinabi sa kanila ni Pilato. Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat. Ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa silang nagsinawan. Ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang nagagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at nagugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng tao ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato, sumagot ang mga tao. Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinangakupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ibinala ng mga hari ng gobernador sa Pretorio at nagkatipon ang lumunan na iyon sa paligid niya. Inugaras nila siya at sinuotan ng isang balabang na pulang-pulang. Naglito sila ng malamang mabilig at ipinutong sa kanya. Saka pinagkakawak ng isang kanto sa kanyang kanang kamay at palibag siyang inuudura at pinabi. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinagluluhan, kinuha nila ang tapo at siya'y pinagkakampas sa ulo. At matapos kunyain, kanilang inalisan siya ng balabang, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila sa lungsod, kanilang nakita ang isang lalaki na nangangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nila ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag ng Golgotha, nalanganuhuli ang loob ng dumo. Bigyan na si Jesus ng alak at pinaluan ng akdo. Ngunit ang matakman niya ay hindi dumo. Nang may tapo na siya sa krus, pinaghati-hati nila ang kanyang madamit matapos magsaparatan at taupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang unan ang sakta laban sa kanya. Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang pasalan niya ay pinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibag si Jesus ng mga nagdaraan at tatawag-tawag sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muli magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinudyari siya ng mga buong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niya siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inalabos tawid siya ng mga tulisang ipinamong kasabay niya. Mula sa tanghali
mag-ikatlo ng hapon, ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng esperma. Tinigman ng maasim na alak, ilagay sa dulo ng isang tambo at pinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman iba, Hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalabutan ng hininga. Lumod po tayo lahat. Tumayo ang lahat. biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitang ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod, at nakita roon ang marami. Nasindang ang kapitana ng mga ngawan na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyayari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon